Kinontra ng asawa ng nawawalang Bicol-based activist na si James Hazmines ang resolusyon ng Commission on Human Rights na walang human rights violations sa pagkawala nito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Isang taon na pero hindi pa rin natatagpuan ang Bicol-based activist James Hazmines. Nag-file ng supplemental motion for reconsideration sa Commission on Human Rights ang asawa nitong si Corazon Hazmines to challenge the resolution based on an AFP report na wala umanong human rights violation sa kaso ni James base sa mga nailahad na ebidensya. Dito kasi kay James, gabi nangyari yon at walang CCTV footage dun sa actual na abduction. Pero meron siyang mga footage dun sa mga paglabas, pagpasok ng mga ilang sasakyan. Giit pa niya, taliwas din ang findings na ito sa resulta ng pagsusuri ng CHR Region 5 kung saan na-establish na nagkaroon ng paglabag sa karapatang pantao ni James Hazmines. Sa case ni James, kung makikita natin yung nakalagay doon sa CHR Region 5 report itself, merong mga CCTV footages pero kahit hindi siya naka-pinpoint doon sa actual na pagkuha, yung sa actual na pagdukot. Ang ginawa ng CHR Region 5 sa kanilang recommendation is to look into the totality of the evidence. Nakita nila from the investigation that they did, nakagather sila ng mga information na nagsasabing under surveillance siya. Huling nakita si James noong August 23, 2024 sa Purok 4, Barangay San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Dumalo ito ng 66th birthday ng kaibigan na si Felix Salaverria Jr., isang indigenous rights advocate na sunod namang inabduct 5 araw makalipas. Precise, highly organized logistics at dami ng tao at resources. Ilan daw ang mga ito sa palatandaan ng grupo na state-sponsored ang abduction na ginawa kina James at Felix. Yung nature kasi ng enforced disappearance, alam naman natin na hindi mo talaga makukuha or gagawin talaga ng mga perpetrators ang lahat para hindi sila ma-identify. They will do everything to ensure na hindi sila matuturo, hindi sila mapipinpoint. Dahil dito, mahirap daw talaga para sa mga kaanak ng mga desaparecidos na tukuyin eksakto ang dumukot sa mga ito. Ayon sa human rights group na Karapatan, magmula noong martial law hanggang ngayon, ang bilang ng documented cases of enforced disappearance ay di bababa sa 1,901. At kung magpapatuloy ito, papangatlo ang kasalukuyang administrasyon sa may pinakamaraming kaso ng desaparecido. Simula ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, papatak ng halos 40 ang bilang ng victims of abduction sa Pilipinas. 15 rito ay desaparecidos o hindi pa rin natatagpuan at kabilang rito sina Hazmines at Salaverria. Para sa Agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.